this is betrayal, this is toxicities, mga kapiksi, na pero eto guys, parang feeling mo na betray ka ng person mo, lalo na nung lumayo siya sa'yo, kasi kumbaga parang bigla na lang siyang nag-abroad, bigla na lang siyang lumayo kasi kailangan niya magtrabaho sa malayo, ganyan. So parang parang hindi ka lalo na guys, kung let's say for example mag-asawa kayo, tapos hindi ka naman nag-a-agree sa kanya na mag-abroad siya, o kaya tumututol ka na mag-abroad siya, pero nagdesisyon pa rin siya na mag-abroad kasi mas malaki yung sahod doon. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa iyo? So titingnan natin kung anong current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. So pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. So, unahin natin tong message na to guys. Baka nandito ito yung mga mensahe niya sa'yo. By the way, if hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Una, sabi niya, I smile on the outside but I am dying on the inside. So, ibig sabihin nito, parang pinapakita niya na masaya siya, no? By smiling and pretending to be happy or pretending na okay ang lahat sa relasyon nyo. But I'm dying on the inside. Ibig sabihin, hindi siya masaya, no? Meron siyang mga siguro sa loobin na hindi masabi sa'yo or hindi maparamdam sa inyo, hindi niya ma-express, no? Kung ano talaga yung totoong naiisip at nararamdaman niya. Mga kapiksi. And I am distracting myself to avoid thinking of you. So, itong person na to, palagi kanyang iniisip mga kapiksi. Kahit anong status ng relasyon nyo guys, pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng kayo pa rin, pero may mga problema kayo, or pwede ring ghosted kayo mga kapiksi. Pero ito guys, palagi itong nababalisa, kakaisip sa inyo, especially kung palagi nyo guys pinapakinggan yung ating pampabalisa subliminal, no? Super effective talaga yun guys, kahit basahin nyo yung mga comment doon, kasi talagang yung mga affirmations, kaya nga nilagay ko doon guys sa title 24/7, kasi talagang simula pagising nila hanggang pagtulog nila mga kapiksi, kayo talaga yung nasa isip nila, kahit hindi na kayo nagkikita, hindi na kayo nag-uusap mga kapiksi, palagi nila kayong iniisip, and you will know when it's working, kasi kapag nababalisa kayo, ibig sabihin balisa sila, because napipick up nyo yung energy nila mga kapiksi. Alright? And another message is, I am finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. So parang feeling ng person mo, hindi niya ikaw deserve sa buhay niya. So parang ikaw siguro yung greatest love niya, or napakaganda ng tingin niya sa'yo, na parang feeling niya hindi kayo magka-level. Parang ikaw yung langit, siya yung lupa. Parang ganun mga kapiksi. Okay? Right. So may mga ganyang klaseng thoughts yung iyong person, na it's either tinatago niya or hindi niya masabi sa'yo mga kapiksi. So tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo. Eto guys, pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas mga kapiksi. Okay? So merong happy mga kapiksi, definitely. Merong mapayapa, peaceful, no? And meron ding empowered. So, kung mapapansin nyo guys, kung babasahin nyo lahat ng emosyon, masaya, no? Masaya, maganda yung energy, mga kapiksi sa pagitan yung dalawa ng person nyo, nandun yung kasiyahan. Kapag masaya yung isa sa inyo, syempre masaya kayo parehas mga kapiksi, and very peaceful din yung inyong relasyon, no? So, parang you feel secured, you feel happy, and parang nagtutulungan kayo dalawa, no?
dito sa relasyon na to, na parang feeling nyo wala na kayong kakatakutan or wala kayong hindi kakayanin, basta magkasama kayong dalawa, mga kapigsi. So this is a very nice set of energy, Capricorn, kaya sana talaga maganda yung makita natin dito. Okay, so comment down below guys, no, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So dito naman hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng feelings at saka yung energy ng Capricorn. So shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if in case interesado kayo guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, dito guys, ito medyo kabaliktaran ito guys nung nakita natin na energy kanina, kasi yung energy natin kanina, nakita natin masaya, mapayapa, pero dito, iba yung nakita natin, mga kapiksi. So, meron ditong presence, ito yung feelings, energy nyo, mga kapiksi, and ito naman yung energy nyo, Capricorn, kaya represent ng Queen of Pentacles. Merong presence dito ng air sign, mga kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius for some of you. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Pwedeng may air element ka sa yung natal chart or yung person mo is air sign. Dito, for some of you, pwedeng LDR kayo, mga kapiksi, pwedeng nagkalayo kayo dahil sa trabaho, no? Pero meron kasing betrayal dito guys, no? So this is betrayal, this is toxicities, mga kapiksi, na pero eto guys, parang feeling mo na betray ka ng person mo, lalo na nung lumayo siya sa'yo, kasi kumbaga parang bigla na lang siyang nag-abroad, bigla na lang siyang lumayo kasi kailangan niya magtrabaho sa malayo, ganyan. So parang hindi ka lalo na guys, kung let's say for example mag-asawa kayo, tapos hindi ka naman nag-a-agree sa kanya na mag-abroad siya, o kaya tumututol ka na mag-abroad siya, pero nag-decision pa rin siya na mag-abroad kasi mas malaki yung sahod doon, baka gusto niya mag-provide sa family nyo, pero ikaw parang kahit na wala siya sa abroad, basta magkasama kayo, okay lang kahit na kung ano lang yung meron kayo sa buhay. So doon parang feeling mo binetray ka niya kasi parang hindi siya nakinig sa'yo, and mas ginusto pa rin niya or mas pinili pa rin niya mag-abroad and magbigay ng magandang buhay sa inyo. Although maganda naman yung intention niya, kasi yung intention ng person mo is makapag-provide, no, ng magandang buhay para sa inyo ng iyong pamilya, pero ikaw parang feeling mo hindi ka niya pinakinggan, and yun nga, parang feeling mo binetray ka ng person mo doon, mga kapiksi. Okay, so yun yung type of betrayal na hindi naman, parang feeling ko hindi naman sinasadya ng person mo, pero maganda kasi yung intention niya na makapag-provide sa inyong family. So comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo guys, no, kasi hindi naman lahat makaka-resonate dito sa love story na to. Okay? Now, for some of you, pwedeng meron talagang betrayal na nagaganap, no? Lies, sinungaling, cheating, very toxic, manipulative, no? Yung iba, parang feeling ko parang minamanipulate kayo ng person mo or kinokontrol nila kayo. At saka parang merong itong self-centered, egoistic type of energy na parang feeling niya sa kanya umiikot yung mundo, and parang medyo narcissistic in such a way na
parang dinadown ka niya, parang wala kang marinig na magandang sasabihin nitong person na to tungkol sa'yo, no? So, parang palagi kanyang dinadown, palagi kanyang minamaliit, palagi may init yung ulo niya sa inyo, ganyan-ganyan. And for some of you, parang unti-unti mo lang siyang nadidiscover habang tumatagal na yung relasyon nyo, kasi nung una parang hindi naman siya ganun. So unti-unti mong nakikilala yung pagkatao niya, and for some of you parang iniisip nyo na lumayo dito sa person na to, mga kapiksi. So yun, nakikita natin story, guys, no? Pero wala, parang for some of you, kung hindi pa naman kayo hiwalay nitong person na to, mga kapiksi, parang wala namang chance or wala namang balak na maghiwalay, pero parang ginagawa kanyang trophy, mga kapiksi, no? Parang gusto ng person mo, sunod-sunuran ka sa kanya, kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Ayan, no, sabi ko nga, parang ginagawa kanyang trophy, mga kapiksi, parang sa kanya trophy ka, ganyan. So hindi naman sa hindi ka mahal ng person mo, pero parang mas mahal niya yung sarili niya, and mas priority niya yung pera, yung pagkakakitaan, ganyan. And parang etong sinasabi niya dito na I'm finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. So parang binabaliktad niya yung sitwasyon, kasi you're such a great person, Capricorn, as in maganda yung ugali mo, maganda yung personality mo, and kabaliktaran nyo ng person mo, which is dito sa case na to, nakikita natin yung pagiging egoistic, self-centered na person, and parang binabaliktad niya, parang natatamaan yung ego niya, especially kung let's say for example, mas mataas yung sahod mo kaysa sa kanya, mas malaki yung kinikita mo kaysa sa kanya, ikaw yung masculine energy, natatapakan, parang feeling ng person mo, natatapakan yung pagka lalaki niya or pagkatao niya, kaya minamaliit ka niya, no? Parang feeling niya macho siya or what, parang gusto niya na mas superior siya. So nandun yung sinasadya, mga kapiksi. So comment down below if naka-resonate kayo. Parang sinasadya ng person mo na i-down ka para maganda yung tingin niya or feeling niya sa sarili niya. And kung hindi pa kayo hiwalayin itong person na to, guys, wala siyang balak na hiwalayan ka, no? Wala siyang, kasi gusto niya yung sunod-sunuran ka sa kanya. Gusto niya yung madali kang paikutin, gusto niya yung para kang laruan sa kanya, Capricorn. Okay? So yun nakikita natin. Kaya meron ditong happy na energy. Siya yung masaya, actually. Masaya siya sa ginagawa niya sa'yo, mga kapiksi, pero kayo, parang hindi kayo nasasayan sa ugali na pinapakita sa'yo ng person mo, guys. Okay? Alright. So, comment down below if story nyo ba to, guys. This will not resonate with all, pero if story nyo to, comment down below. Meron tayong subliminal na pwede sa inyo, guys, yung pampasuko, para talaga yun sa mga tao na masyadong ma-pride, ma-ego. And meron din tayong pampabait na subliminal para bumait yung person mo and maging maganda yung pakikitungo niya sa'yo. So, if in case na nakaka-resonate kayo dito, guys, pwede nyo pakinggan yun. Makatulong yun sa inyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate sa inyo. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.